Alright, so magandang good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ito hong isa sa mga DDS, isa sa 19 na mga DDS na nakulong dun sa Qatar ay umuwi po ng Pilipinas, no? At para ho sa mga nagsasabi na na fake ho yung naging dahilan ng pagkakakulong nila, baka gusto nila itong kausapin, 'di ba? Nakakalungkot lang kasi nga naapektuhan yung kanilang trabaho nang dahil po sa paniniwala kay Duterte. Yung paniniwala nila sa kanya o yung simpatya nila sa kanya, in-extend nila na lumabag na sila sa batas. Bakit nila ginawa yun? Hindi ba ayon sa post na isa sa mga pinsan ng mga nakulong na kasama nito ay binilinan na nga ng kanilang tiyahin na huwag makisali. Kasi bawal nga naman sa Qatar yung ganyan. Anong ginawa nila? Nagrally sila ng walang permit, political rally pa. Dalawa ho ang kanilang nilabag doon. Hindi lang ito bastang illegal assembly, bagkus nilabag rin nila yung isang patakaran na bawal yung political na activity na ginawa nila. Mabuti na lang sa kabila ng lahat ng fake news nila na gustong gawin ng mga DDS kapag sila ho ay mapapahiya, pagkat merong kaabaro nilang napahamak sa kalokohan nila, tatabunan nila ng isa pang fake news. 'Di ba? Sinasabi nila hindi yan totoong nangyari. Oh. Ngayon, etong isa nakauwi na ng Pilipinas. Nasa na? Ito natuluyan na rin tuloy na na no remittance. 'Di ba? Kamusta na rin pala yung no remittance day nila? Week nila. Baka gusto nilang i-extend ng 1 taon. Sabi rito, nakauwi na sa bansa ang isang Pinay OFW mula sa Qatar noong linggo, April 20. Isa siya sa 17 na nakulong na kinulong dahil sa illegal assembly, ngunit kalaunan ay pinakawalan din ng Qatari police. Kasi siya po dahil yun dun sa di ba nagkaroon ng meeting si PBBM sa ambassador yata nila yun dito sa Pilipinas, at yun naging daan na yung magandang relasyon, magandang ugnayan ng Qatar at ng Pilipinas di na arbor kumbaga etong mga kababayan nating Pilipina at mga Pilipino doon sa Qatar. Kaya yung ginawa nilang pagrarally-rally, sigaw, parang i-imagine ko pang saya nila nagrarally, sigaw nila ng BBM bangag, BBM resign, di ba? So at the end of the day, gobyerno rin ho natin ang tumulong. Tapos ang paniniwala nila na bagsak na ang imahe ng Pilipinas sa international community, samantalang si PBBM lang noong 2024 kabilang sa itinuturing na most influential person. Binalita ng GMA yan. Diba? Kaya sana sa mga kababayan natin, sa mga nasa abroad, ingat-ingat sa mga pagpapaniwala. Hindi porke kasi po kayo ay mga probinsyana, i-associate na ninyo agad ang sarili ninyo kay Duterte. Tignan nyo muna, kayo po ba kriminal? Kayo ho ba nagpapatay ng tao? Bago nyo i-associate yung sarili nyo. Diba? Kung hindi nyo naiintindihan yung batas, bakit nangyari kay Digong, magtanong? Diba? Hindi yun nga lang po, baka ang mapagtanungan ninyo, DDS din. Nako, mas pinipili nilang magpakatanga kaysa sa magsabi ng katotohanan o magsaliksik ng katotohanan. Diba? Mag-research kayo ng sarili ninyo. Kung ayaw ninyong mangyari sa ma-brainwash ng mga yan, ng mga influencers at ng mga vloggers, ng mga pati mga abogado ng DDS, mga sinungaling rin Di ba? Para hindi kayo naloloko. Huwag niyong i-associate lagi ang sarili niyo kay Digong na probinsyano. Si Marcos, si PBBM, probinsyano rin. Ilocano. Di ba? Wala pa namang taga Metro Manila ang naging presidente. Lahat ng naging presidente natin, kung di ako nagkakamali, puro mga probinsyano. Di ba? So mali yung gano'n na parang feeling ninyo kawawa rin kayo kasi nakawawa si Duterte, na injustice si Duterte. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong kalakas na supporters si Duterte sa abroad? Dahil po yan, ang ginawa po kasi ng mga Duterte, meron silang mga organizer sa mga OFW. Meron silang mga ganun. So, kumbaga, organize yung grupo ng mga DDS sa ganitong bansa. Dito naman po sa Marcos administration, wala ho silang ganong klaseng panggagamit na
Meron silang grupo ng mga supporters na ito, Marcos loyalist ito, mga pro-BBM ito. Oh, tapos isang grupo sila, for example, Qatar o Qatar loyalist o kaya Qatar BBM, ganun. Wala silang ganun ang Marcos admin. So ibig sabihin, magtrabaho kayo, 'di ba? Hindi namin kayo bubulabugin sa mga usaping politikal dito sa bansa natin. Oh, trabaho ninyo, gampanan nyo para sa pamilya nyo. Kami naman trabaho namin dito sa Pilipinas at para din sa mga nasa labas ng bansa. Gampanan namin para lahat tayo, everybody's happy. 'Di ba ganon? Sa Duterte iba kasi. Pag grupo mo sa usaping politikal ang mga tao, ibig sabihin, you have the tendency to use them. Gagamitin mo sila, kaya mo sila ino-organize. Di ba? And then babatuhan nyo sila ng mga updates nyo, ng mga narratives. Panggagamit yun sa mga kababayan natin. Mali yung ganon. At lalong mali ang pananatili sa pagsali sa ganong grupo. Diba? Yung makapagtrabaho ka na lang sa ibang bansa, lalo sa Middle East, na napakadelikado, is already a grace of God. Diba? Anong sabi po ba ng Diyos? Igalang ang ating pamahalaan. Tatrabaho kayo doon, tapos sasali kayo sa mga DDS, magrararasis bomba kayo, kahit na bawal. Pinaniwala kayo na malakas si Sara Duterte sa Qatari government. Oh, at si Bongo, si Bato, magpapadala ng mga tulong kapag nagka-problema. At ang Qatari government magpo-provide ng police assistance. Ayun, police assistance lang po yung nangyari. Inaresto sila. Di ba? Kaya ho, igalang ang ating pamahalaan. Lalo na kung wala naman kayong nakikita na ginagawa nito na masama. Kung hindi naririnig nyo lamang dun sa mga taong ayaw nila sa kanya. Hindi ho ito, dapat ito ang maging basihan ng inyong desisyon na na pag-ayawan. Katulad ko, ayoko kay Duterte. Hindi ko sinasabing tanggapin yung basihan, yung sinasabi ko. Kaya sabi ko, saliksikin nyo kung niloloko ko ba kayo. 'Di ba? Kaya nga lagi nga ako nagsasaliksik eh. Oh, para I always stand out. Para hindi pwede yung sabihin nyo, tarantadong JDB to, mas alam ko pa nga yun eh. 'Di ba? Para wala kayong ganun. Ay nako. Kamusta na lang, good luck na lang sa pag-uwi. Isang bag lang tuloy ang bitbit, kawawa naman. 'Di ba? Sana yung iba enjoy na lang nila yung kanilang trabaho. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kung ayaw ninyo sa presidente natin, i-translate niyo na lang 'yan sa pagboto. 'Di ba? Pero tignan niyo na lang din sa sarili ninyo, nakita siguro naman nila at ng lahat ng kababayan natin how these people were assisted. 'Di ba? Day 1 pa lang ng mapasabihan, inassist na sila, pinadalhan na sila ng abogado na maghawak ng kaso nila. Tapos ilang araw lang, 'di ba? Hindi lang po sila napalaya, absuelto pa. Nakabalik ng normal, parang walang nangyari. Nakabalik sa kanilang mga workplaces. Alright? So mga DDS, mag-ingat kayo. Hindi yung katatay digong ninyo, napapahama kayo.